Good morning, church. This is the day that the Lord has made. We will rejoice because our church third year anniversary. Kaya palakpakan niyo po naman. Ating pong papatuloy ang ating gawain sa ating pananalangin at damhin po natin ang ating presensya ng ating Panginoon. Kaya po inaanyayahan po lahat na tayo po ay magsitayo. Ay po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, kami po ay nagpupuri sa inyong kabutihan, sa kagandang patuloy na nararanasan ng aming iglesia na magsiselebrate ng ikatlong anibersaryo sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin, sa mga kapatid na narito upang samahan kami sa aming pagbuburi at upang masaksihan ang biyayang patuloy na ipinagkaloob mo sa aming iglesia. Dalangin ko po na patuloy naming maranasan ang iyong presensya sa gawain ito. Mula sa mga awit na aming aawitin, sa magbabahagi ng iyong mga salita, sa hanggang sa matapos ang aming selebrasyon. Kayo po ang patuloy na mapapurihan at manunulhati sa ngalan po ng iyong anak mo sa Jesus. Ang lahat po ay magsabi na Amen! Sa ating lahat. Pwede po bang batiin natin yung ating kagabi? Sabihin natin happy 3rd anniversary! At sabihin niyo po na masaya ako na nakasama ko kayo ngayon. Naniniwala po ba kayo na walang aksidente sa Panginoon? Walang mahirap sa ating Diyos. Amen? Walang imposible sa ating Diyos. Amen? So, paano nito? Madalas po, ang buhay, binibigyan tayo ng mga tanong. Mga dahilan para magtanong sa Panginoon. Mag-isip at kung minsan ay magduda. Kasi minsan, nagbabago po yung ating mga sitwasyon. Pero ngayon pa man, ito po, ibabahagi ko sa inyo isang gusto-gustong verse sa Bible, sa Bilang 23:19. Ang sabi ko dito, ang ating Panginoon ay hindi sinungaling tulad ng tao. Kapag siya'y nangako, kanyang tutuparin. Amen? Kasi ang sabi niya sa kanyang salita, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, kasama natin siya. Amen? Kaya sa umaga nito, ating Panginoon, ang ating isip, ang ating pagsamba sa Panginoon. Naniniwala ba kayo na pwedeng magkaroon ng breakthrough today? Miracles are coming. Amen? Hallelujah! Lahat ng may sakit pwedeng pagalingin ng Panginoon. Anong dapat natin
Stop.
2011. Sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod at ipapahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon. Iisa ang ating layunin, iisa ang ating gustuhin, iisa ang ating naisip sa umagang ito. Yun ay ang papurihan, sambahin, ang tapat at banal na Diyos. Amen? Amen po ba mga kapatid? 3 taon ang kanyang kabutihan. 3 taon ang kanyang katapatan. Panginoon, wala kang ibang paglalaanan ng pagsamba, kundi ikaw lang, O Diyos. Marami
banal, kasi ang ating Diyos ay tapat. Amen? Come on, church. Ikaw ay tapat. Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ayan. At tayo po idadako na sa ating pong tithes and offering. Yan. So, ngayong ikatatlong anibersaryo po ng ating pong iglesia, yan. Sama-sama po tayong magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng ating pong pagbibigay ng handog at nakakaloob at handog po sa ating pong Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, for God loves a cheerful giver. Ang tinitingnan po ng Panginoon ay hindi po yung halaga, kundi ang katapatan po ng ating mga puso. Yan, sa ating pong pagbibigay sa ating pong Panginoon. Kaya magbigay po tayo ng may kagalakan at meron pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Sapagkat po, katulad po nung awitan natin, siya ay tapat, banal, at makapangyarihan. Siya ay tapat na provider na kailanman ay hindi nagkukulang sa atin. Amen po ba? Amen. At bilang dagdag na pagpapala po yan sa bawat isa sa atin, ang bawat isa po ay magbibigay ng ating tatawagin na everybody's birthday or buwan-buwan bilang selebrasyon ng kanilang kaarawan. Yan. So, isang ano po ito, isang paalaala na bawat taon po ng ating buhay ay regalo mula sa Panginoon. Amen po? Amen. At ito rin po yung pagkakataon upang ibalik sa Kanya yung nararapat po na para po sa Panginoon, nataos po sa ating po mga puso. Next one.
tithes and offering. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagdiriwang po namin ng ikatatlong anibersaryo ng aming pong iglesia. Salamat po sa mga pagpapala na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Wala pong ibang maitaas at mapapulihan kundi ikaw lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa aking
happy 3rd year anniversary po ng Jesus Christ, the Heart of Worship, International Ministry. Okay, bago po natin tawagin ang ating pong panauhin, ang ating pong tagapagsalita, pwede po kayo mag-forward pala dito, masyado pong ano. Yung mga nasa likod natin dyan, dito na kayo. Sa banda dito. Yan. Dito po kayo sa banda ko na po dito. Para po mas mabalansin po, kasi tabi niyo yung ating barko eh. Okay, bago po natin tawagin ang ating pong panauhin pandanito. So, kung i-welcome muna ang ating pong mga bisita. Narito po kanina ang aming pong barangay captain sa barangay Pag-asa 1 at saka po yung mga konsehal sa katawan po ni barangay Chairman Rodito Galang. Kaya lang po meron silang mga napakahalagang appointment. Hindi na po natin kaya silang andayan pa dito. Ganun pa man, salamat, pinakunlakan po nila tayo. Palapakan po natin sila sa buhay po nila. Ang barangay Pag-asa 1, ako po ang barangay chaplain po nila doon at napahintulutan po tayo na makapagbukas ng pananalangin at pag-aaral po ng Biblia sa lugar nila. Kaya thank you Lord. Maraming salamat. Ganun din po, kasama po natin ang dahilan kung bakit meron pong JC House. Amen. Kung wala po ang mag-asawang ito, ang kapatiran namin ito, wala pa po sa malayong bansa ng Makati. Kasi international po itong aming mami daddy. Wala po ang JC House. Pinanganak po ang JC House, Makati, ang Ibos, kasi meron po tayong naging tatay at nanay, super babait, super spiritual talaga na nagme-mentor po sa amin. Palapakan po natin, walang iba kundi ang aming mami at daddy, tatay at nanay, Pastor Mar and Pastor Rose. Ayun naman po kayo. At syempre, i-welcome na rin po natin ang JC House Makati. Ayun naman po kayo. Ayun. Sila po ang ating pinakailang iglesia. At alam po ba ninyo, nung pagsimula naman ang JC House Ibos, kasama na po namin, mula nung umpisa hanggang ngayong 3 taon, hindi nagsasawa silang mangusta, hindi po sila nagsasawa na manalangin, at hindi po sila nagsasawang gabayan kami sa mga panahong kailangan po namin sila. Thank you very much sa pamumuno po ng aking po kaibigan, kaklase, kabatsmate, kapastor, kachaplain, higit sa lahat, kagwapo. Walang iba ang aking po pinakamamahal na kaibigan, no? Pastor Mal Sanchez, tayo po daw. Ayan. At syempre po, Pastor Miles, kasama po ang Elsie Pasita. Tayo nga po kayo. From San Pedro, nagulo pa yan. Mga yan. Okay, thank you very much po sa inyo. Marami pong salamat sa inyo. Elsie Pasita, brethren, ito na po kami ngayon. Ito pong tinulungan. Lord, Jehaw Makati, aming ng iglesia, ito na po ang inyong anak ngayon. Praise the Lord. Thank you talaga sa inyo. Meron tayong kapatiran na mula dito, kinailangan nilang mag-migrate sa lugar ng Pampanga. Masyado na silang malayo para sa atin, pero ang Pampanga ay hindi naging malayo sa kanila para puntahan pa rin tayo dito. Pabrilya ni Michelle. Michelle, tayo ka nga Michelle. Ako po, dahil ko si Michelle. Iiyak ka na, no? Gusto mo lang bumalik ulit dito. At saka yung kanyang anak. Sino to? Si J-Lo? Ano pa? Ayan, taga Pampanga po yan, pero hindi po tayo nalimutan. Meron din tayong kapatiran mula po po sa ano yun dito? Pabilaranan, sa lugar yan? Dasmariñas. Anong lugar? Salamat. O, palapakan natin. Ang layo-layo yan. Nandito. Meron din tayong pamilya galing sa Santiano family. Anong lugar kayo?
buhay na tubig. At mamaya magkakakilala sila ni Atty. Mamaya, sana. Buhay na tubig. Ayan. So, salamat sa inyong lahat na narito ngayon. At ang mga taga-Sapote, huwag kang mawawala, ang Saluta family. Narito rin sila. Ayan sila. Praise the Lord. At syempre, ang Las Piñas. Narito po ang Noida family. Hindi po tayo nakakalimutan kahit ang layo po nila. Okay, meron po ako isang kaibigan dito na mas matangkad pa ako. Kung di imagine, alis ko na. Pero mas matangkad pa ako. Gwapo na ako, mas gwapo pa rin ako sa kanya. Actually, anniversary nila bukas. Ang usapan namin, pag hindi ka pumunta dito sa amin, hindi ako pupunta sa amin. Inalaw ako ng aking kaibigan, kamanggagawa, pinakamamahal ko din, na kung saan ay minementor din pagdating sa maraming bagay. Siya po ang head chaplain ng hospital po ng ONI. Wala pong iba ang aking pinakamaliit, pinakaunano kong kaibigan, si Pastor June Pongko. Pakitayo nga po. Ayun! Napakalaki. Napakatangkad. Actually, kanina narito yun eh. Sabi niya, doon lang ako sa likod kasi pag tumayo ako, hindi na makikita yung mga nasa. At syempre, kasama rin ang isa pang kahuli ko, kagwapo ko, ka-chaplain ko, si Pastor Art Pulina. Tayo nga ako, Pastor Art. Ayan, napakababait. No, meron ko ba ako nakalimutan? Kasama natin ngayon? Okay, wala na. So, papakilala ko na po, ang pinakagwapo, pinaka-stig, at napakabait po ng ating buong kaibigan na to. Siya po ay isang litigation lawyer. Kakabaka na kayong mga may kaso, ano? Siya po ay law professor. Siya po ay isang chaplain. Siya po ay isang kaibigan, isang mentor po namin, legal counselor po namin, advisor sa samahan po ng Pearl of the Orient. Siya po ay ordained pastor. Kasama po niya ang kanyang anak. Ngayon, wala pong iba kundi si Attorney Florante A. Sagada. Palakpakan po natin ang ating po tagapagsalita. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. At pasensya na kayo kasi galing po ako sa sakit at ubo. Kaya medyo iba yung boses ko. Mas maganda po pa ang boses ko nito eh. Pero na. Okay. So, ako po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon sa pagbibigay po sa akin ng opportunity na maimbitahan po bilang tagapagsalita or guest speaker ninyo sa inyo pong 3rd anniversary sa ating pong church. So, I would like to extend my congratulations to everyone, especially the members of the church, at lalo na po ang ating putihing pastor, bishop at chaplain, si Pastor Ronald Manalo. Alam niyo po si Pastor Ronald ay talagang malapit ko po itong kaibigan. Lagi ko po siyang nakausap, sharing time, at napakasaya po niyang kasama. At marami po akong natutunan po sa kanya. So actually, sa umaga pong ito, ibinigay po sa akin yung topic for our anniversary. At napakaganda po ng topic na ginamit po ninyo o topic po ninyo for this year is about, it's all about Jesus. Amen? Amen? It's all about Jesus. This is actually a wonderful topic. Actually, sa totoo lamang po mga kapatid, ang isang iglesia po ay natatag. Katulad po ng ating church dito po sa Ilos. It is all because of Jesus. Magsabi nga ng amen? Amen? Yes, it's all about Jesus because our Lord Jesus Christ is our founder and He is the head of our church. He is the sustainer of it and He is also the redeemer of the church. As a matter of fact, sinasabi po ng Biblia na ang iglesia po is the bride of Christ. Ikakasal po tayo sa Panginoon sa kanyang pong pagdating na magmuli. At tayo po ay makakasama ng Panginoon forever or for eternity
sa langit. Are you excited about that? Yes! And okay. So, yan po mga kapatid. And, napakaganda po nung inyong passage na ginamit dito po sa ating anniversary. Ito po ay hango sa Romans 11, verse 36. Siguro po, babasahin po natin ito sabay-sabay at tayo po ay tumayo bilang paggalang po sa salita ng ating Panginoon. Ano po ang sabi sa Romans 11:36? Sabi po yan, for from Him and through Him and for Him are all things. For Him be the glory forever and ever. Makakaupo na po kayo mga kapatid. Alam niyo po, sino ho ba ang nagsalita nito? Eh siyempre, yung author po ng Romans, at yun po ay si Apostol Pablo. At huli kung babasahin niyo po ang passage na yan, it is a doxology sa Biblia. Yan po ay isang declaration of praise and worship to our God. At bakit kaya ito binanggit ni Apostol Pablo na sabi niya, for from Him and through Him and for Him are all things. Be the glory to God forever. Bakit nga po ba ito binanggit? Alam niyo po, pinag-aralan ko po ito, at sabi ng mga theologians, ito daw pong passage na ito is actually a divine triangle or the cycle of God. Anong ibig sabihin ng cycle of God? Sabi po nila, cycle of God in the sense that it is through this particular passage that God operates in this world through our Lord and Savior Jesus Christ. So it is a cycle. Tingnan po natin, bakit po ito laging cycle? It is actually part of God's economy and this is the cycle. Number one, things come first of all from whom? From Him. Lahat ng mga bagay dito sa ibabaw ng lupa mga kapatid, saan gagaling? Sa Diyos. Sa ating Panginoon Kristo. That is the first cycle. Then, they go through Him. They go through Him. It comes from Him, they go through Him, and they return back to Him. Diba? Nakita po nito ang cycle? It comes from Him, it passes through Him, and they return back to Him. Because everything is for Him. Yan ang ating Panginoong Jesucristo. So ipapaliwanag ko po sa inyo itong mga propositions nito. Ano bang ibig sabihin ng from Him? Amen? Ang ganda, no? Sabi po dito, for from Him. Anong ibig sabihin po niyan? Mga kapatid, ang ibig sabihin po niyan ay ito. Everything that exists in this world starts from God. It starts from the Lord Jesus Christ. Do you believe in that? Yes. Lahat ng mga bagay na nandito sa ibabaw ng mundo, galing po yan sa Diyos. In fact, Genesis chapter 1 verse 1 says, God created the heavens and the earth. Everything that you see right now exists because God is the creator of it. In fact, in Colossians chapter 1 verse 16, Paul gives an added detail about the creation of God. At sabi dyan, God created all things through Jesus Christ. Mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo, siya po ay Diyos. Even in the time of creation, in the book of Genesis, Jesus was already there. And in fact, all those creations during the time of creative power of God in Genesis, Jesus was there because God created all those things because of Jesus Christ. Amen? Amen. And in Genesis, Revelation chapter 8, chapter 1 verse 8, sabi po dito, this divine triangle begins with God and it continues and ends with God. So mga kapatid, we see this divine triangle in the material world.
makikita po natin itong operation na ito, na everything comes from Him dito po sa ibabaw ng mundo. Because God is the producer of creation and He is also the power of the creation. Everything that you see in this material world is God's handmade. It is God's creation. Bakit ko nasabi yan? Mga kapatid, pagising mo sa umaga, lumabas ka, ano ang nakikita mo? Araw. Sunlight. Saan ba nanggagaling ang sunlight na yan? Sa Diyos nanggagaling yan. At mga kapatid, kailangan natin ng sunlight. Kasi po, ito yung nagbibigay sa atin ng liwanag. Alam niyo po, pag hindi na bumalik ang araw, kinabukasan, ano mangyayari sa ibabaw ng mundo? Mapapalot po tayo ng yelo. Mamamatay po tayong lahat. At hindi nyo ba alam na ang sunlight is a best source of vitamin D? Amen? Hindi naman kailangan bumili ng vitamin D ng mga kapsula. Lumabas lang kayo ng bahay, magpainit kayo. Binibigyan na kayo ng Diyos ng vitamin D from His creation. At syempre, hindi po tataas ang ating miracle bill. Kasi buksan lamang po natin ang ating bintana, meron na po tayong ilaw na nanggagaling kanino? Sa ating pong Diyos. Ang mga tinakain natin, ang mga vegetables natin, ang mga prutas natin, paano yan nandyan? Mga kapatid, ang Diyos po ang nagbigay yan sa atin. Amen. Magtanim ka lang sa lupa, tutubo yan, magkakaroon yan ng bunga, prutas, o anumang gulay. Saan galing yan? Hindi galing sa farmer yan. Galing yan sa Diyos. Amen. Alam niyo, mga kapatid, minsan, nakakalimutan natin ang mga maliliit na bagay na ito. At wala hindi po ito maliit na bagay. Napakalaking bagay ito. Na lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin, ang Diyos ang nag-provide. Minsan, nakapokus masyado tayo sa ating mga problema. Sa ating mga struggle sa buhay na pinabaga ang piling natin, pinapabayaan na tayo ng Diyos, nagkakamali ka. Kasi ang Diyos ang may provision. God is our provider all the time. Amen? Kaya anong sabi ng Biblia? And everything give thanks unto the Lord. We have to give thanks continually. Kasi lahat na nangyayari sa ating buhay, minute by minute, yan po ay bigay ng Diyos sa atin. Galing po yan sa Diyos. And you must remember this. In John chapter 5 verse 17, ito nakakalimutan natin ito. Ano ang sabi ng Panginoon Jesucristo patungkol sa Diyos? My Father is, pakibasa nga, is always at His word. Every minute, every second, every hour, every day, our God in heaven is at work for His creation. Nagtratrabaho po siya 24/7 and 365 days a year. God is always at work. And the working of God is seen in His creation. That is why, if God is always at work, our God is not a distant God to His creation. Hindi po siya malayo sa atin. Alam niyo po, sa Bible, and especially in theology, we can consider God as a transcendent God. In the sense that our God is above and beyond all things. He is not limited by human universe or even exist dependently to us. In other words, God can exist independently. But even if God is transcendent, God is immanent. Alam niyo po ang salitang immanent? Ang ibig sabihin ng immanent, God is intimately present and involved in governing the universe. Huwag natin kakalimutin. Palapakan po natin ang Panginoon. In other words, our God is actively operating every day. He sustains everything and He is continually present in our midst. Because our God is an omnipotent God. Makapangyarihan po siya, all-powerful. That's why
before God, before Jesus, nothing is impossible. No matter how huge or big is your problem is, God can solve it. Amen? Yes. Kahit gaano katindi ng sakit mo, by faith, pwede kang pagalingin ng Panginoon. Kasi walang imposible sa Diyos. And we must also remember that Jesus Christ is also omnipresent. He is everywhere. Ang ibig sabihin ng everywhere dito, His presence is everywhere. Kahit nandun ka po sa inyong pong kwarto, sa inyong bahay, sa opisina, o sa anumang lugar, you can pray, you can call God, and God can hear you because He is everywhere. He is omnipresent. Amen? Yan po ang ating Diyos. Mga kapatid, everything in this world is from Him because God owns everything. Tayo po, pag-aari po tayo ng Diyos. By creation and by redemption. Amen? Redeem tayo, nilalang tayo ng Diyos. Because everything comes from God. Even your possessions, even your house and lot, even your money in the bank, your health, your family, they are all from God. Amen? Hindi mo yung pag-aari. Pinagkatiwala lamang po yan sa inyo. Sapagkat everything is from Him, from God. Amen? Now, pangalawa, through Him. Anong ibig sabihin ng through Him dyan? Ang ibig sabihin niya ng through Him is this. Everything operates with God. Ibig sabihin, everything operates with God. Which means that God is not only the origin, the provider of everything, but He also preserves, maintains, and protects His creation. Yan ang ating Diyos. Hindi, ang Diyos po natin, hindi after the creation, hindi po sinabi na doon sa creation niya, o bahala na kayo dyan. Dito na lang ako, titingin na lang ako from a distance. No. After He has created us, God continues to preserve us, protect us, and maintain us. Sabi nga po sa Colossians 1:17, He is before all things, in Him all things hold together. Mga kapatid, lahat ng bagay, they hold together because of God. Okay, siguro, naniniwala kayo na meron po tayong mga planeta. Maraming po tayong planeta, and Earth is one of the planets in the solar system. Bakit hindi nagbabanggaan yan? And they rotate in accordance with their axis in a precise moment. It is because of God. Because of Jesus Christ. He holds everything. Jesus glues the galaxies. He is the one who supplies brightness of the sun and fuel so that He can give us 12 hours of sunlight a day. And also darkness para makatulog po tayo ng mahimbing sa gabi at makapagpahinga po tayo. Mga kapatid, ganyan ang Diyos natin. He maintains everything. And how does this mechanism operate together? God uses and controls the universe through the chains of we call cause and effect. Naglagay po ang Diyos ng natural law para mag-operate dito sa mundo in order for God to maintain and preserve everything. Papaliwanag ko po yan sa inyo. Yung tinatawag na cause and effect, law of gravity, thermodynamics, inertia or velocity, supply and demand, etc. Including the law of sowing and reaping. Ito pong mga batas na ito, ang nag-invento po nito ang Diyos. Siya po ang nagtatag nito dito sa ibabaw ng lupa for God to maintain and to preserve and to protect His creation. Example na lang, mamaya na yung cause and effect. Gravity. Ano ibig sabihin ng gravity? Yung pwersa daw sa taas, na-attract ng pwersa sa baba. That is why, pag tumalong ka, saan ka pupunta?
baba. Diba? O, tumalong ka, o, bumababa ka. Ang Diyos ang naglagay yan. Eh kasi kung wala po yan, eh baka wala na tayo sa ibabaw ng mundo. Pagtanong natin, dire-diretso na tayo sa air. Ha? Punta na tayo doon sa, sa sky. Patay po tayo doon. Ang Diyos po naluhol sa atin. Saka, tingnan mo ninyo, ang mundo, below o flat? Below. Oh, yung mga relatives natin na nasa ibang continent, nasa ilalim sila ngayon. Maaaring tayo nasa ibabaw o nakatagilid. Bakit hindi po tayo nahulog? Hindi po sila nahulog doon. Who wants them together? Ay! Wow! Gagaling ng ating Diyos. Mga kapatid, alam mo, ang galing lang ng Diyos yung itong law of gravity. Tingnan ko kung nandito pa tayo sa ibabaw ng lupa ngayon. Baka nagkakasangkot-sangkotan na tayo. You see? Oh, law of thermodynamics. Ang Diyos pong nag-create yan. Nang ibig sabihin yan, the energy that is created cannot be destroyed. It can be converted from one form or another. Mga kapatid, tingnan po din yung ilaw. Bakit umiilaw yan? Kasi meron po yung init. Meron po yung electricity. Yung electricity po niya, yung init po yan, yan po ang nagbibigay ng brightness sa atin. Yan po sa ninyo. Lagyan nyo ng gasolina, painitin dito, after now minute. Ano mayayari? Pag tinapakan nyo ang accelerator, yan ay yung refrigerator ninyo, lumalamig para yung food ma-preserve. Diba? O, halimbawa, sinong naglagay ng temperature sa katawan ninyo? Ang Diyos. Hindi nyo ba alam? Pag kayo nilagnat, kailangan natin yan. Kasi yung lagnat na hinihinit yun, ang umapatay sa virus sa katawan natin. Mamamatay tayo pag hindi tayo nilagnat. Kaya mga kapatid, ang lagnat hindi pa yan sakit. Part po yan ng ating immune system para labanan ang mga virus o bacteria na pumasok sa inyong katawan. Sino naglagay yan? Sino naglagay? Ang Diyos. Part po yan ng thermodynamics. Nag-relate ng Diyos. Ano pa? Law of inertia. Mga kapatid, gumagalaw ba yan? Hindi. Hindi. Pag gumalaw yan at walang gumahawak, ano mangyayari? Tatakbo kayo. Sige ba, may multo. Inertia. Pag hindi mo yung inalaw, hindi yung gagalaw, pero pag inalaw mo yan, ang ibig sabihin, nagpa-function na yung law of inertia. You see, the object in motion will stay in motion with the same velocity. Ang ibig sabihin, if you do not move it, it will not move also. Parte po yan sa ating batas na ang Diyos ang siyang naglalagay. Yung nga lang, maraming multo ngayon. Bakit maraming multo? Sa DPWH. Ha? Binayaran ng gobyerno yung proyekto para magtayo ng flood control. Ha? Ano ang nangyari? Wala naman. Doon in-inspect ni Presidente. Nasaan yung dito? Flood control project. Binayaran na. Ayun. May multo. Kaya ang tawag po dyan ay ghost project. So you see, violation yan na law of inertia. Kaya kasalanan po yan. Ito, law of supply and demand. Bakit nagmamalang presyo ng mga bilihin? Kasi kulang ng supply. Pag maraming supply, ano mangyayari sa presyo? Bumababa. That is law on economics po yan. Pero ang Diyos po naman, ang tagal yan. You see, everything in this world operates under a natural law. At ito ang maganda, pinakamaganda. Law of sowing and reaping. Ano po ang sabi sa Galatians 6:7? Do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Ang ibig sabihin, pag nagtanim ka, meron ka? Aanihin. Pag nagtanim ka ng marami, marami kang aanihin. Pag nagtanim ka ng maliit, maliit ang aanihin. Iyan ang mga membro sa church. Binabayalite ito.
Nagbibigay ng kaunti sa church, pero nag-expect siya ng napakaraming blessing. Ay, hindi po pwede yan. If you want to receive so much blessing from God, you have to give abundantly. Kaya sabi sa 2 Corinthians 9:6, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also sow generously. Mga kapatid, kung gusto mong tumanggap ng marami sa Diyos, kailangan matuto ka rin magbigay cheerfully ng marami sa ating Panginoon. That is the law of sowing and reaping. Pag kayo po'y naglilingkod sa Panginoon, nagbibigay po kayo para suportahan ang ministry ng inyong church, lalo na ang mga kamanggagawa, diyan po magbibigay ng pagpapala ang Diyos sa inyo. Kasi ang Diyos, hindi po na pinagpapala ang mga kuripot sa loob ng iglesia. Sowing and reaping. You see? So mga kapatid, itong mga bagay na tumari, hindi po natin ito nakikita, pero ito'y nangyayari. Kasi if there is a cause, according to God, there is an effect. Actually, sa nakikita ko sa ibabaw ng mundo, ang pinaka-popular na natural law na ginagamit ng Diyos sa atin, yung tinatawag na cause and effect. Nang ibig sabihin, if you cause to do something, mayroon po itong epekto. Pag meron kang ginawa, meron po itong consequence. Di ba? O, halimbawa, sino dito ang gustong yumaman? Okay, huwag kang papasok sa DPWH ha, magtrabaho bilang kontraktor. Lalo na sa mga bataan dito, gusto nyo maganda ang buhay nyo. Magkaroon kayo ng property o kayamanan in the future. Mga kapatid, hindi nadadala sa prayer lang. Mag-aral kayo mabuti. Tapos hindi yung pag-aaral, huwag nagpumulak-bol. Kasi pag kayo nakapagtapos, makapo kayo ng trabaho, ano ang mangyayari? Magkakaroon kayo ng magandang sweldo at magkakaroon kayo ng magandang future sa buhay ninyo. Cause and effect po yan. Oh, gusto ninyo maging healthy? Eh, siyempre huwag kayo ng matataba at chicharon. Di ba? Para hindi kayo magkaroon ng high blood. Kasi, if you are going to violate the cause and effect, ang ibig sabihin, kung magiging unhealthy po kayo, eh talagang magkakaskay po. That is a law of cause and effect. And lastly, ano? Last? For him. Ano ibig sabihin ng for him? Ang for him, ang ibig sabihin yan, everything returns back to God. Amen? Sabihin na natin, everything returns back to God. Lahat po na matilalan ng Diyos, yan po ay babalik po yan sa Kanya. Amen? Yes. Kahit po tayo, nilalan tayo ng Diyos, after this, pag lumatay tayo po ay babalik sa pinanggalingan natin, which is yung dust, and after that, we will go back to God. Lalo na tayo yung mga Kristiyano. Darating ang panahon, pagdating ng Panginoon, kukunin niya po uli tayo para maging kasama po tayo ng Panginoon habang buhay or for eternity. That's why, mga kapatid, ito lamang ang masasabi ko sa inyo. We can never give to God. Why? Because God has given everything and He is the owner of everything. Look at verse 35. Doon po sa Romans 11. Ano po ang sabi dyan? Basahin po natin. Ang ganda po ng passage na yan. Who was ever given to God that God should repay them? Anong sagot ninyo? Meron ba o wala? Wala. Kasi ang Diyos po ang nagbibigay ng lahat. At wala po tayong pwedeng ibalik sa Diyos kasi ang Diyos po ang siyang pinanggalingan noon at siya po ang nagbibigay noon. Kaya mga kapatid, ito po ang tandaan natin. We can never outgive God. Huwag po natin sabihin, Panginoon, dami ko nang naibigay sa church. Marami na ako naibigay sa iyo. Never! You can never outgive God. And you cannot outserve God. Panginoon, grabe na ang pagpapagal mo sa church. Siguro tama na to. No! Mga kapatid,
everything returns to God. Everything is owned by God. Even our lives, our family, our health, our profession, our money, we can never repay God. Huwag niyong sasabihin na ang Diyos ay may utang na loob sa inyo kasi napakasipag niyong maglingkod sa Kanya. O ang Diyos ay may utang sa inyo kasi marami na po kayong naibigay sa Diyos. You can never repay God. Why? Because, pasalaan natin ulit, or from Him, and through Him, and for Him, are all things. Purihin po natin ang Panginoon. Pakakpakan po natin. Mag-pray po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mensahe sa amin sa umagang ito. Ngunit Panginoon, ang lahat ay galing sa inyo. At ang mga ibinigay niyo po sa amin, Panginoon, ito yung minibintay niyo, protect niyo po. Ito para po, Panginoon, sa aming benefit, Panginoon. Para po sa aming pong buhay, para kami mabuhay sa mundong ibabaw. At lahat ng bagay nito, Panginoon, ay babalik din sa inyo. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging matapat sa aming paglilingkod at mapagbigay, Panginoon, sa mga nangangailangan at lalo na sa inyo pong iglesia para mas lalo pa pong lumawak, Panginoon, ang inyong ministeryo at marami pang makakilala sa inyo. Salamat po, Panginoon, because we have Jesus, where all things come from Him, where all things pass through Him, and everything will return to Him. Our Lord and Savior Jesus Christ. Be glory to our God forever and ever. Let us all say Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Napagpala po tayo? Amen. Tawagin ko po ang aming pong tatay at nanay pastor dito sa unahan. Atay Mar, Pastor Mar, Nanay Rose, Pastor Rose. Attorney Loren Pisagada, papakilala ko lang po sa inyo. Yan po ang aming senior pastor sa Makati. Yan po ay magkasawang sa okay. So, Jesus Christ, the Heart of Worship, International Ministry, Imus Chapter. The certificate is proudly presented to in grateful recognition and heartfelt appreciation for sharing your time, wisdom, and inspiring message as our guest speaker during the celebration of our 3rd year church anniversary. Your dedication in proclaiming God's word has uplifted and encouraged our congregation, making this occasion truly meaningful. Presented the 6th of September 2025 at Jesus Christ, the Heart of Worship, Imus. Yours truly, Bishop Ronaldo P. Manalo, Imus Senior Pastor. Certificate of Appreciation, palapakan po natin si Lord. Given to Attorney Durante Sagrado. Now that I've tasted your love, my heart just can't get enough.
Okay, tayo po ay tuloy lahat para po sa ating pangwakas na pananalangin. Makadako po tayo sa ating pangalawang nalangin po tayo. Dakilang Diyos, napakabuti po ninyo. Tunay na sa iyo ang lahat ng bagay. Kayo ang nagmamayari sa amin. Wala kayong utang sa amin. Wala kayong kulang sa amin. Hindi po kayo nagkulang. Kami po ang nagkulang. Kami po ang merong utang. Kami po ang meron pong dapat gawin. At kahit anong pagsisikap namin, kulang at kulang at kulang pa rin. Kasi kami po ay nanggaling sa iyo. Lahat ng bagay na tinatamasa namin ay galing sa iyo. Kaya naman nagpapasalamat po kami sa napakadakila at napakamakapangyarihang mensahe mo sa amin ngayon. Tumatak sa amin. It's all about Jesus. Totoo po talaga. It's all about you, Panginoon. Maraming salamat po sa mensaheng ipinunla mo sa aming isip, sa aming puso, sa aming buhay. Panginoon, sa unang bahagi na pagkatapos pong ito, kami po ay dumadalangin ng iyong patuloy na pagbabantay sa aming pong kanya-kanyang pamilya, sa kanya-kanya po namin kaparaanan para mabuhay, sa aming mga anak, sa kaligtasan, sa pagparito sa araw-araw. At higit sa lahat, yung hindi po namin paglimot sa mga kabutihan at katapatan niyo po sa amin sa bawat araw. Salamat po sa pagpapaunlak ng Inang Iglesia, J.C. Makati. Salamat po sa pagpapaunlak ng aming kaibigan, Pastor Jun Pongko. Pagpapaunlak po ng hindi nagsawang sumubaybay sa amin 3 taon na ngayon. Ang Elsie Pasita sa pauuna ng Pastor Miles at ng kanyang pamilya. Sa mga malalayong mga kapatiran pero nagpagal papunta po dito. Sa amin pong kapitan na kanina lang po ay narito, salamat po sa kanila. Sa lahat po ng naging panauhin namin ngayon, sina Pastor R, thank you Lord. Pastor Lagrimas, thank you Lord, nakasama namin. At higit sa lahat, sa hindi po dumanggi, pagkos nagbigay ng oras kahit napakaabala niya sa maraming pagkakataon, ang aming DSP Dorante Sagal at ang kanyang anak. Salamat po dahil kayo po, sila po ay nagbigay ng oras para kami po ay umalis at maghiwa-hiwalay na meron kaming pag-uusapan na mabubuting bagay na ibinigay niyo po sa amin. At salamat din sa pamilya ko, sa asawa ko, sa aking mga anak, ako na sumuporta sa gawain ko ito na paglilingkod ko sa inyo. At salamat sa naging bunga nito sa loob ng 3 taon. Mga kabataan, bata, young people, young adult, nanay, tatay, salamat po, Panginoon. Pinaalagaan niyo sila sa amin at handa pa po kaming mag-alaga ng marami pang makakakilala sa iyo kung inyo po itong pahihin. At sa aming Diyos, na ang lahat po ay sa iyo, kayo po ang nagmamayari. Sa pamagitan po ng iyong anak na si Jesucristo, kinilala namin Panginoon at tagapagligtas, ulo ng Iglesia. Sa banal na Espiritu, tatakatibayan ng aming pong kaligtasan. Ang siya namang paghari sa aming buhay, mula ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen. Hallelujah.
Yan.